ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 10:03 sa aga. Dali na, tukibonta ang Western Visayas. Dali na, tukibon ang mga solusyon sa problema. Pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Dali na, tukibonta ang Western Visayas. Dali na, tukibon ang mangugar sa rehiyon. Libuton tahibaluon ta kasaysayan kakultura. Tukib, Western Visayas. Tukib, Western Visayas. Magpamati na sa Tukib sa Radyo Pilipinas Iloilo kada Miyerkules, Huwebes kag Biyernes alas 10 tubtob alas 10:55 sa aga. Tukib Dali na, tukibonta ang Western Visayas. Dali na, tukibonta ang Western Visayas. Dali na, Mabuhay Pilipinas, mabuhay Western Visayas. Mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo, maayong aga Luzon, Visayas kag Mindanao. dali na, tukibonta ang Western Visayas. Adlaw kita sang Huwebes, Pebrero 26, 2026. Tahibaluon ta kasaysayan. Welcome sa panibago naman nga edisyon sang programa Tukib, ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. Dali na, tukibon ang Ako ang inyo manging kaupod, Hope Torrechante, kag mabatian nyo kami no, live sa 585 kHz sa lilisuan sang inyo mga radyo kag sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Visayas. Dali na, tukibon ang mangugar sa rehiyon. Libuton tahibaluon ta kasaysayan kag kultura. Welcome mga kaabyanan sa programa Tukib, ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. Kag as always, another day, another topic, another guest ang aton nga makaupod diri sa programa. Visayas. Tukibon naton ang pinaka-latest sa Western Visayas sa patag sang siyensya, teknolohiya, inobasyon kag turismo. Dali na, tukibon ang mga solusyon. Tukibon naton ang mga solusyon sa problema pinaagi sa siyensya kag teknolohiya. And speaking of science and technology mga kaabyanan, sini nga adlaw sang Huwebes. Ang Western Visayas. May makaupod kita no nga espesyal nga bisita. Mangugar sa rehiyon. Libuton Isa ka presidential lingkod bayan, kag kultura. Vice President for Research and Innovation sang Aklan State University. Kag ang project leader sang Sea Waves, no, o kon ang Sea Condition Emergency Alert and Warning Apparatus for Vessel Safety, Tukibonta ang Western. si Dr. Julian Salido. So makaupod nato no ang VP for Research sang Aklan State University, and of course isa ka presidential lingkod bayan kag ang project leader sang Sea Wave, si Dr. Julian Salido. Problema pinaagi sa siyensya at teknolohiya. If you're wondering mga kaabyanan kung ano bala ining Project Sea Wave, no? Ano bala ining Sea Condition Emergency Alert and Warning Apparatus for Vessel Safety, same, no? Curious man ako gani, excited ako no nga may baluan ini nga proyekto. Paano bala naka-arrive no sa sining project ang Aklan State University, kaupod ang Philippine Coast Guard kag Department of Science and Technology Western Visayas. Tukib,
So later bantayan ang aton nga interview with Dr. Salido, Julian Salido, sang Aklan State University. But before that mga kaabyanan, i-check anay naton ang pinaka-latest sa aton lakat sang panahon kag ang padayon nga pagbantay sa Bulkang Kanlaon. Solusyon sa Pinaagi sa latest bulletin sang DOST FIVOX mga kaabyanan, ang Bulkang Kanlaon no may ara sang 3 ka volcanic earthquake nga nabalhag sa makaligad nga 24 oras. But silingon no kaagahon sang Pebrero 25 tubtob kaagahon sang Pebrero 26. Samtang ang sulfur dioxide flux naman sang bulkan yara sa 373 tons per day nga nabalhag sang Pebrero 25. Western Visayas. Sa gihapon, ang Bulkang Kanlaon nagapabilin sa Alert Level 2 o kon Moderate Level of Volcanic Unrest. Sa piyak nga bayin mga kaabyanan, sa bayin naman sang aton nga DOST FIVOX, Western Visayas. makaupod naton sini nga aga or DOST Pag-asa para naman sa lakat sang panahon. Siyensya at teknolohiya. Tulibon, dali na. Tukibon ta ang Western Visayas. Dali na. Tukibon ang mangugar sa So yari na sa aton nga piyak nga linya mga kaabyanan ang aton nga DOST Pag-asa si Engineer Lenore Silvestre sang Pag-asa Iloilo. Ma'am, maayong aga. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Hi, hello everyone. Mayong aga. Muna ang ating latest weather update para sa subong nga adlaw sang Thursday, February 26, 2026. Easterlies nag-aapekto sa bilog nga pungsod. Hindi rin naman sa Western Visayas mag-experience kata sa magal-umon, tubtob magal-umon kalangitan. May mga posibilidad sa mga isolated na mga pag-ulan, pangalatog panagoob, dugas ang easterlies. Mahina tubtob makasarangan naman ang hangin natin nga magahalin sa direksyon northeast nga magkadalasang makanay tubtob makasarang ang pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 24 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kag ginang alas 6 sa isang aga kag magatunod ini alas 5:59 karon sa hapon. Kag muni ang aton latest weather update. Halin diri sa may Iloilo Doppler Radar Station. Ako si Lenore Silvestre, matamagin nga salamat. Ma'am Lenore, no, i-check ko lang kung pilang aton nga heat index kay dobat siya gid diri sa syudad sang Iloilo ang mapaang nga panahon. Well, ma'am, ang posible kita ang aton nga forecast nga heat index or possible maka-experience kita sa from 37 to 41 degree Celsius ang heat index. Ma'am. What about naman ya Engineer Silvestre, no? May prevailing pa bala ang amihan diri sa aton sa pungsod Pilipinas? Well, as of now, ma'am, ang wala ti amihan nga nag-aapekto sa diri sa aton nga pungsod Pilipinas. With that, Magkabalik siya sa weekend. oh, okay. So with that, ma'am, no, madamo gid nga salamat Engineer Lenore Silvestre. Welcome, ma'am. Dali na. Tukibon ta ang Western Visayas. Na batian mga kaabyanan, si Engineer Lenore Silvestre sa Pag-asa Iloilo nagatag sa aton sang pinaka-latest sa lakat sang panahon, especially diri sa aton sa Western Visayas. And as we speak, no, batsyag naton ang kapaangon sang palibot diri sa syudad sang Iloilo. And as mentioned, no, posible magdangat sa 41 degrees Celsius ang heat index sa Iloilo City. Libuton ta hibaluon. And easterlies ang prevailing, no, diri sa Philippine Area of Responsibility. So please, no, magdala sang payong, no, kapote, iban pa nga or kalo, no, iban pa nga mga protective equipment para nga mapangapinan ang aton kaugalingon. Agod, no, nga makalikaw kita sa mga sakit or trangkaso, no. Subong nga nagakambyo-kambyo ang klima. Dali na. Tukibon ta ang Western Visayas. Philippine Standard Time 10:12 sa aga sa aton nga pagbalik makaupod na naton ang Vice President for Research and Innovation sa Aklan State University,
ang Presidential Lingkod Bayan Awardees sang tuig 2023 and of course ang project leader sang Sea Condition Emergency Alert and Warning Apparatus for Vessel Safety si Dr. Julian Salido. Ato ni baloon no ang application for maritime safety. Paano bala mabuligan sang isa ka application ang mga magagmay naton nga mga sakayang pandagat, especially mga vessel operators naton, o mga fisher folks naton diri sa Western Visayas. So bantayan mga kaabyanan ang aton nga interview no, makaupod naton live via Zoom si Dr. Julian Salido. Philippine Standard Time 10:13 sa aga. Problema pinaagi sa siyensya kag teknolohiya. Bantayan na iban pa nga mga tupiko diri sa programa Tukip. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years? High school life, for my high school life, every memory kay ganda. Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by. Ang saya ng high school, singing years in my school, di na mapapantayan. Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. I've fallen for you. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too. Till I met you. Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor. I love you more each day. Oh, the beauty of courtship in Pinas. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Philippine Standard Time 10:15 sa aga. Dalina, tukibunta ang Western Visayas. Dali na tukibunta ang latest sa Western Visayas and as promised may makaupod kita nga espesyal nga bisita nga magahatag naman sang dugang nga impormasyon especially no sa patag sang siyensya kag teknolohiya. Tukibunta ang Western Visayas. Isa ka woman in science. Ang mangugar sa So I believe ready na sa aton nga Zoom no ang aton nga dinapit. So welcome mga kaabyanan, abi-abiyo nato no diri sa programa. Ang aton nga dinapit siya ang Vice President for Research and Innovation sa Aklan State University, isa ka awardee sang Presidential Lingkod Bayan sang Civil Service Commission sang tuig 2023. And of course no siya ang nagpanguna sa project nga Sea Waves o kon ang Sea Condition Emergency Alert and Warning Apparatus for Vessel Safety. Let's all welcome si Dr. Julian Salido. Hi Doc, no, welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Good morning, mayong aga sa inyo tanan. Yes, mayong aga Doc. Thank you very much for joining us, no. Very masako ni si Doc kay of course, no, VP for Research sa Aklan State University. So siguro Doc, not to waste so much of your time, no. Please introduce to us siguro kahit briefly lang, no. Ano bala ining project nga Sea Waves sa Aklan State University? And of course, no, in partnership with the Philippine Coast Guard and the Department of Science and Technology. So, Sea Waves is short for Sea Conditions Emergency Alert and Warning Apparatus for Vessel Safety. So, we started the project because of the Guimaras tragedy, Iloilo Guimaras tragedy in 2019. So, at that time, kakabalik ko lang from my study leave. So, I was called by Director Rowan Hilonga he gave me an initial report on what transpired during their investigation on the Iloilo Guimaras tragedy. And then I told him na yun talaga naman sir ang kailangan. Kailangan talaga ng may monitoring system ng mga ships natin flying from
each of our islands kasi one way and the other is ang Visayas region kasi is ano, 'di ba? Archipelagic region kita. So ano gid kita ya, masakay gid kita sa barko once in our lifetime. So if we want to go from one island to the other, we have to ride a boat. So muna ang kulang sa aton, why kita monitoring system. Pero hambal ko kay sir, kung wala man kita data acquisition system to be put on those boats or ships, wala man kita imo-monitor kasi alangang imo-monitor mo lang sila sa mata-mata. Nga currently ginaubratan mata-mata pa rin, gina-count lang natin isa-isa. So, ang hambal ko, we need to have a data acquisition system. So, hambal niya, ay pwede ba lang maubrahan mo? Hambal ko, sir, pwede ko man maubrahan prototype pero i-present ko anay sa imo sir ang project before ko so mag-oo ba? Kasi kabudlay mag-oo sang ako nga project kung it will involve with region-wide na deployment. Hamal ko mag-prototype anay kami. So, when I am about to present na the prototype, yung parang initial lang naman na gusto niya is nagka-pandemic naman. So, we're supposed to meet at March, diba nag-lockdown kita March 15, March 18 ata ang initial namon dapat nga presentation meeting. So nga i-present kong project. So hambal ko, sir, hindi na posible siguro ako makatravel. So what the Director Ilongga did is, siya na ang nag-travel from Iloilo to Aklan. Oo, para lang gid. Kasi siya lang ang may kaber nga at that time, di ba, nga mag-travel from one province to the other. Kasi at that time, lockdown na ako gid mismo, naka-lockdown. Kasi may travel March history. 12 lang ako may travel history ako March 12 from Manila and then 14 pumunta pa ako ng Iloilo, which 'di ba ang mga una nga cases in Manila and Iloilo, pagbalik ko sa Aklan wanted na ko gin-lockdown na nila ako. So si Sir Rowan talaga ang nagkadto gadya halos every now and then sa Aklan just to facilitate yung prototype. And then I told him, sir, may open nga for funding. So sige, submit. Nag-submit kami sa PShared. And so the funding agency is DOST PShared, DOST Region 6, and of course, Aklan State University. Pero ang collaborators kita namon, kasi part sang project kaya of course si Sir Rowan Hilonga and our communication engineer, si Engineer Abraham Porcal, who is an employee also of DOST Region 6 kasi wala kaming communication engineer. So nasa kanila ang technical expertise. Tapos we did the system. Tapos lang kami tayo we were at that time we presented a project to DOST PShared. Automatic pang binigyan kami ng funding nung same year din na yon. Tapos na supposed to be for next year siya na funding. So and we were able to successfully develop the system and test it on that project. Doc, i-clarify ko lang, no? 2019, nag-start ang ideya sa Sea Waves and then na umpisahan Kay Sir Rowan. with Sir Rowan. Sa kanya, sa kanya talaga. And na-implement or na-ubra ang prototype, Doc, sa ano nga tuig? 2020 to 2021. We did it in 2020. Doc, ano ni siyang sistema niya, Doc, no? Is it a mobile application or web-based ni siya nga classes ang application? Dalawa. We have the mobile-based application, that's the Sea Waves mobile application that is installed in an Android phone. So kailangan kasi ng data acquisition. So at that time, we're looking for yung barato lang ba lang kung magbakal pa kita GPS, mapakal pa kita gyroscope, magnetometer, mga accelerometer. So mapamahal pa ang mga aton nga mga boat operators, okay sir. So better sir nga andun ang tanan naman na nga sensor, ara naman na siya sa Android phone. So why not nga we use the current na nga technology. So sa 5,000 pesos lang dati nga mga phone, pwede ka naka-install sang app. Wow. Tapos mamomonitor ka na live sang Sea Waves monitoring system namon in the cloud. So real time pwede namon mambalaan nga may 20 ka boat nga flying sa Iloilo Guimaras, Guimaras Iloilo nga real time.
Tapos mabalaan pa naton kung naga-experience sila sang bad weather condition like ang dalagko nga mga waves kasi the system can detect ang waves condition. So kaya sea waves siya. Doc, no, para mas maintindihan siguro sa aton nga mga tagpalamati, especially those no nga hindi siya or wala nagatuon no sang science and the technology. Paano ayan naga-work ang alert system, Doc, no? Anong mga ginhimo ninyo para makadetect siya no sang kung ano ka dalagko ang mga balod sa aton nga mga baybayon? May formula man na siya, ma'am, nga ginkuha namon based man syempre sa libro sa mga ano. We computed for the yaw, yo, and yung syempre may formula base tapos ano lang na siya namon nga for example at the time kasi kinahanglan namon ng alert level. So we incorporated ang alert level kasi if we can find the condition na ang current condition, ini lang siya dapat ang kondisyon sang barko, sang boat. Tapos, paano na tumabalaan kung mataas na gid ang wave. So, gina-compute gali siya sa base sa data man sang barko or ang iya nga length, width, kag height, ang gina-compute ang gross tonnage. So, based on the gross tonnage, man mabalaan ang kaya niya nga wave. So, dun pala. So, yung 20% ang changes niya sa iya ka current position, sa current yang nga data is yan yung regular yung yellow alert namon. Tapos ang 10% before critical level, yun yung orange alert. Tapos 5% until of course critical level na siya. Ang changes. Dok, paano ni siya ma-download, no? Like anyone ayhan pwede maka-download sa sini nga application, or is this exclusive lang para sa aton nga mga boat operators or mga fisher folk naton no nga naga maneho sa aton nga mga pump boats? Currently kasi ang registration is based also on kasi may registration sila based on the unique key ng boat. So syempre ang one mobile system, one mobile application per boat siya. Kasi kina-configure mo based on the length, width and height ng boat. Para dun din tapos ang approval naman sa registration is based on the cloud base. So kung the boat is registered in local government unit of Guimaras, so si Guimaras ang ga-approve sa registration so that Guimaras can see kung ano ang mga kasi nasa kanila yung approval nung sa registration dun sa Sea Waves monitoring system namon. Tapos we filed a patent on how we're going to communicate from the data acquisition system to the cloud-based monitoring system. So we have 3 products gali. One is a mobile application system. We have a copyright for that one, and we have the cloud-based monitoring system. We also have a copyright on that one. And of course, we filed a patent for the data acquisition system, the system and method on how to use the Sea Waves mobile application and the monitoring system. Dok, na pilot test na ni naton nga application kag diin ni siya nga lugar no una gin pilot no, is it sa Guimaras, considering ati ang Guimaras tragedy no ang nangin inspirasyon behind Sea Waves? There are 2 pilot sites, Guimaras, Iloilo Guimaras Strait and Boracay. I see. Sa Aklan. Kasi syempre, ma'am, we have to identify, kasi in Western Visayas, we have 2 special waters. One is in Boracay Island and the other is in Guimaras. So yung mas madali sa amon magkuha sang permit kasi we ask talaga the collaborators naman sa Philippine Coast Guard. Kasi every time we do testing, dapat we are coordinated with the Philippine Coast Guard and the local government unit. So we ask also permission from them. We did our first testing in Boracay kasi para budget kasi mas malapit sa amon. Yes. Okay lang so we did our first testing in Boracay and then the second testing in Guimaras.
And then, basta twice kami nag-test sa Guimaras, twice din sa Boracay. Ang final testing namon is in, of course, Boracay. Mhm. May we know, Doc, no, kung nga na-include or nga consider natin special water yung sa Boracay and Guimaras, just for clarity lang, no, especially for our residents diri man sa Guimaras and the island of Panay. Ang pagkakaalam ko, na-declare sila as special waters because of the tourism sites. And Okay. because ang pagkakaalam ko sa Guimaras is ang may damo dara sang conservation Efforts. area. Mm. So may yun yung tapos ang Iloilo, Guimaras and ang Patiklan, Boracay ang may pinakadamo mga nga nag-apply nga mga Yes. passengers. So I think that's one of their prerogative nga na-declare siya nga special water sites ang sa Boracay kag sa Guimaras. Pero I'm not very particular sa kwan, basta they told me lang na at that time na special water pwede ko siya. By the way, ang may third testing site kami supposed to be, which is in Kulasi. Ay, okay. Ang Kulasi to Malalison. Yun yung kung kung hindi kami makatest sa Boracay o hindi kami makatest sa Guimaras, Malalison. Galing kay we successfully tested it naman in Iloilo, Guimaras and Katiklan, Boracay. So hindi na kami nag-test pa sa Malalison. Speaking of success, Doc, no, paano nyo gin-measure nga, paano nyo siling, no, nga successful ang aton nga testing? Anong malang mga parameters Ayun, or anong mga ginpang lantaw naton just for us to assess, no, nga ay successful ang aton nga testing? Ang pinakamabudlay gito namon nga kwan is ang GPS kasi ang technology in the mobile phone is not GPS, it's GPRS technology. So GPRS does not work pala at sea, it work only on land. So we have to ang first testing kita namon dito sa Boracay is hamba ko nga ara na kami sa tunga sang lawod tapos ang amon pin gyapon ara man gyapon kami sa shoreline. Tapos so we went back home. And then we again so we double check everything and then doon namin nalaman na yun pala is we need to calibrate ang GPRS to mimic a GPS signal. So yun yung isa sa mga hindrance namon. Pero may mga may mga dalaman kami ng mga GPS equipment to check kung ang GPS nga data and ang GPS lat long from a GPS na equipment and ang lat long from our system works. Parang pare-pareho. So it was a very gid namon, parang na-teary-eyed nga kami nung makuha ginanamon nga daw ng mga 98 to 99% ang nakamimik na kami sa GPS nga lat long. And so yun yung mga measure namon, tapos of course ang accelerometer, gyroscope and so on. So may double check kami sa results sang amon ka mga ginahatag sang system. Tapos ang hindi lang namon na consider is yung altitude pa. But that will be our next phase. Yung altitude, yung height, yan yung namon ang next namon nga target kasi moving ang amon object hindi naman Yes, pareho sa oo. iban nga kwan. Stationary so, lang. yung isa sa while amon niya moving siya Ganyan. tapos and at water pa siya and dito gid kami siguro ang kanami pala sang kwan kag ang real time while we are at the boat kasi will we do the testing kami lang man ma'am nag-upo dito tapos may tanan isa-isa kami nagasakay kami sang barko man ma'am ng Iloilo, Guimaras nang gabayad man kami yes gabayad tingala sila yung pagpanaog tumasakay na naman tong isa mga muna wala. Yes, nga daw buang kami ang galingin na kaya ulo namon sinakay sa barko, balik-balik bilag nga adlaw.
Pero nang why na yan namon napanugdaw ang ginapanugdaw namon ang excitement pala nga ay kanami kay very close ang amon result dun sa ginahatag sang amon ka system kasi may isa ka tawo man nga sa monitoring system namon was gatawag siya sa amon, ma'am, okay mo na okay. Tapos so, damo kami sa team. Initial kami mga 5 lang. Tapos bong nagdamo na kami kay hindi na namon kaya nga i-implement nga kami lang tanan. Doc, since it's implement or pilot testing no sa Guimaras and Boracay, nag-continue ini Doc yung or ginagamit na ini sang aton nga mga vessel ang aton nga application and may mga other areas paayan sa Panay Island nga nagagamit naman sang sea waves. By the way, ang schedule lang gid namon abi ang hindi mag-fit pero the project will be deployed starting ata March. So we will conduct the deployment training on April sa Guimaras naka-schedule kami and we were able to deploy also the system in Surigao del Sur. Tapos deployed na yung system sa Surigao del Sur and then ang tumawag na rin ang Memaropa region. We're going to pilot test it in Romblon this maybe on the first quarter or second quarter of this year. Kaling busy lang gid ang amon ka mga schedule kasi ang may mga requirements kami sa ila for deployment, mga may training kag capacity building kami sang local government units to use ang monitoring system, tapos may capacity building kag training man kami para sa mga boat operators nga will be using the data acquisition system and so on. So may hindi siya kwan, so kinahanglan may training gid siya to use it kasi hindi man ka pwede nga every now they have a problem, they have to call us. So dapat sila na doon ititrain namon to use it para sila na rin kung they can answer na figure it out on their own kung paano. Tapos kung may problem na lang tsaka lang sila dayon kung mga hindi na nila kaya tsaka lang sila mag-contact sa amon. Pero kung mga may mahatag kami sila manual. Ang problema namon is ang protocol of use. Syempre it will be approved by the local government unit. So we will give them also a parang draft ng protocol of use on how to use our kung sino ang in charge mag-approve sang tawag nito sinoong sa registration, sinoong pwede mag-install. Tapos ang mas gusto gani namon mag-partner kami sa mga suks bala nga malapit dira kasi para ang may ICT personnel dito sa suk na to, sila to dayon ang ititrain namon para mag-train sa mga operators on how to install, tapos makolan sila parang partnership na dayon para sa project. So Doc, yun ang Doc, ko lang no, correct me if I'm wrong, pero yung Sea Waves no ang project nakabaton sa mga pagkilala. Yes. We That's were able SIPTA to Awards, no? Yes po. CIPTA Awards sa Brunei. So, how was it like, Doc, no? Nga nakabaton sa pagkilala or nare-recognize ang Sea Waves, no? Sa international scene, especially kay ang SIPTA was held, no? Sa Brunei sang 2025 lang. Last year lang ini, Doc. We were able to be nominated last year. So during the nomination, na-identify nila na belong kami sa ASEAN New Invention and Innovation Award. So we were able to get a finalist seat. So during sa finalist, doon may interview. So lahat kami sa project members ko, andun kami nag-Zoom lang naman kami. And then we were interviewed na how is the project and so on. Tapos what are the innovations. So ang manami sa amon nga grupo is knowledgeable kami sa intellectual property. Wow. So we have tanan kami were trained for copyright, for patent drafting and so on. So we were capacitated by our office IPMO. So yun nung nag boost pagid sa amon kag ang
yung system kasi is very proactive, hindi siya reactive. Na proactive means hindi mo na dapat hulaton, no? Like what happened in nga dapat may problema anay before you give solution. So dapat ari na siya may palaan na naton nga this is the system nga hindi na naton hulaton nga magmalain pa nga may matabo na naman before kita mag-implement nga ara naman siya ang system kanugon bala ko hindi magamit siya. So yun yung I think yun yung yun yung nagpahatag sa mon edge. So we were able to receive a silver medal Yes. in the new ASEAN New Invention and Innovation Award, which was given mismo by the Crown Prince of Brunei. So ako yung pumunta doon sa Brunei. Ako ang pumunta tapos manami naman ang ilato reception, and then I was invited by the ambassador, our ambassador to Brunei, by the Philippine ambassador to Brunei, and she invited me to have coffee, and then we have a small talk, and then currently we are working out on a partnership with University of Teknolohiya Brunei, UTB, for a possible partnership on innovations also. So they given me already a parang invitation letter. So ang magzo-zoom muna kami para we're going to have initial talk on that one. Wow, congratulations Doc no kay global na gidya ang Sea-Waves, especially no naka-garner ng silver medal and a special citation sa SIPTA Awards sa may Brunei, Pungsod Brunei no. So paanong recognition ni Doc naka-influence sa goals ng team no, sang inyong team sa Sea-Waves? It gives us syempre yung parang drive na what we're doing right. Kasi nare-recognize na hindi tayo lang nare-recognize dito locally by our institution in the region also. Kasi the first recognition that we receive is of course from our institution. Yes. And then we received in 2022 when we started the data acquisition system project, we received the most market-worthy technology in Iloilo City. We received that award during the IDLAB, given by the Iloilo Business Club, the most market-worthy technology. And then in 2023, I presented it in Vietnam. We also won the best paper under the Innovation Award, Innovation Cluster. And then 2024 I was recognized sa mga project na ginaubra namon because of the Sea-Waves. Tapos noong 2025 na nominate kami doon sa ASEAN New Invention and Innovation Award. Tapos so hopefully by this year ang target namon ma-deploy siya in Mimaropa region, in of course Region 6. Yes, Region 6. Oo, so alam mauna pa doon sa Mimaropa. Ganito. So dapat diri kin mauna sa Region 6 anay. Correct. Kasi diri man namon gin test, diri tanan namon na pilot, diri tanan-tanan. So i-deploy namon diri sa Region 6, and then ma-deploy man kami dayon sa Mimaropa. Doc, And damo pa gin nga mga region ang aspire nga mag-next nga deployment. sa deployment, Doc, no, may timeline kita kung saan o gid naton umpisahan diri deploy sa Western Visayas, saan o ayhan sa Mimaropa, saan o ayan no sa Surigao del Sur, no, which na-mention mo man kaina. Ang Surigao del Sur last year na-deploy na siya naunahan. So first, Opo. Surigao del Sur. Yes, it was launched and used in Surigao del Sur. Wow. Yes po. We went there for 1 week. We tested it in front of Pacific Ocean. Ginpadala nila kami to, mga 1 week kami dito. Tapos naging training namon sila kung paano magamit and so on. So 5 kami sa team together with our president. Tapos kasi ang president namon man siya, DIT din. Wow. Information technology din siya. So doon kami galing
una lang balik si President. And then kami nag-training dito and to use and so on. Tapos bumalik na kami diri. Tapos dapat Abi, last year din sa Guimaras nagka-election lang kaya na postpone. But ang Surigao Abi ara na ila budget so kinahanglan na ma-utilize. So natuloy kami July dito sa Surigao. Pero this year sa Region 6 ang first deployment namon gina-try kinamon nga diri sa Aklan mauna kami deploy and then may approved na nga budget for Region 6 for Iloilo Guimaras ang parang March ata magsa-start, April ang amon nga deployment sa Guimaras sa April. So hopefully kung makaano ka mo para ma-cover ninyo if ever. Yes, we will, So Doc. What about sa may Aklan, Doc? San o nga PETSAYA ang deployment? Ang letter namon ando na kay governor kasi ang syempre kami ang ginahulat man namon kung saan kami pwede initial talk with our local government units kasi may initial kami nga mapili kami kung din kami ma-deploy nga initial pero syempre pilion namon nga sa Guimaras kay dito sa Boracay kasi dito na kami nag-testing nung hapos lang oo tapos dito Abi ang Aklan nga Coast Guard station andun sa Katiklan. Tapos may substation sila sa Katiklan and may substation sila sa Boracay mismo. So sila man mismo Abi ang partner namon during testing. So mas manami nga sila man ang una nga magamit sang amon ka system, di ba? Siguro ano naman siya they deserve it naman to have it. Doc, no, looking back, ano ang meaningful nga moment sa Sea Waves project, no, nga journey ninyo as a team? Ang pag during testing bala nakikita gid na namon nga ay kinahanglan man siya tapos during gidyaga when we conducted exhibit of the project I was not there but during Handa Pilipinas we were invited by the UST to exhibit our project and during the exhibit we met a survivor of the Iloilo Guimaras tragedy. Sabi ko, please interview him. Tapos ganito kanya. Sabi niya, oh my God. Sabi ko, we lost 36 lives during the Iloilo Guimaras tragedy. And I don't know how many survivors. And a survivor went in our booth and talked with us. Tapos sabi ko, can you take a picture with him? Tapos I think yun yung pinaka-memorable na moment. Kasi yun yung na-justify na, di ba? You save lives. Kasi ang motto talaga ng Sea Waves is saving lives is the heart of the Sea Waves technology. So dapat hindi nahulaton naton nga may matabo pa ulit nga tragedy before naton siya kinahanglan na naman nga So do you know that during the natabo bala di ba sa January grabe ang tumutamo nga mga barko na naman Doc. no dito sa Mindanao. Oo, 3 o 4 ata. I receive a lot of calls from Coast Guard, Marina for that one and I told them na the system can hamak mo naka-send pa sila picture. So that means they have a signal and dapat our system can automatically send the last known location, the lat long. So they don't need to look for somebody in the haystack. Kasi andun na agad, may measure na lang si Coast Guard, alam nila yan kung saan ito yung last known location and 1 hour after tayo makarating doon, ang winds ganito. So dapat diri kami nga party look for. So yun yung maganda sa during our deployment nakita namon nga kasi napati search and rescue kasama siya sa deployment training and capacity building. So let's say for example may nag-press ang SOS pero hindi siya ang naga-experience sang alert. May nakita siya nga barko nga nalulunod or something. So, ang last known location niya masisend agad sa local government unit or Coast Guard. And then,
automatic malalaman ng Coast Guard na there's something SOS or alert ng something happened in that area. So they can go directly to that one. So when we tested in three boats. Isa ako doon sa isang boat na nag-press ng SOS. Tapos, ilang minuto sila makakarating sa amin, magpe-press yung kabila, ilang minuto na naman, and so on. So, kumaga, pero syempre hindi ako nag-grade doon sa kanila, yung Coast Guard na ang pero yung nagse-search and rescue is yung PDRRM office. Tapos yung together with Coast Guard. Tapos Coast Guard yung may SOP sila. So, hindi ko na pinakaialaman yung mga SOP nila kasi hindi ako marunong. Kasi Yes. nung during our testing, we were required to do yung safety at sea, yung SOLAS. So, bumagsak kami, pero at least umattend kami ng training. Yes. Oo, so Doc, thank you for the the sea waves, dako gid nga bagay especially sa aton nga maritime safety. Unfortunately, kulang kita sa tiyempo, Doc, and hopefully matagaan mo man kit kami liwat sang tiyempo sa sunod, to discuss further sang iban pa, especially may plan for deployment na ang Aklan State University and the Department of Science and Technology. Siguro last na lang, Doc, ang imo nga mamensahe sa aton nga mga young researchers nga interested to develop mga socially impactful technologies like sea waves. I think ang kinahanglan ng naton is syempre sa mga budding yung mga researchers is hindi pa gina sila ka-craft gid sang pinakamanami gid nga mga project kasi dati ako I'm a budding researcher, ang akon gina-research ang mga highfalutin yung hindi gid pala impactful dati. Pero now, when I immerse myself to my community, kung diin ako, like there is sa Region 6, so I immerse myself in our region, in our community, mabalaan mo na dayon kung ano ang need nila, ano ang problem naton. Kung ano ang problem, make a solution. So parang at first, as a budding researcher, you do a problem-solution approach. Ano ang current ng mga problema nila, ano ang pwede naton mahatag na solusyon. So in my case, ang solusyon nga ginahatag ko is ICT based also kasi syempre muna akon field. Yes. Syempre kung iba man akon field, iba man ang akon solusyon. So kung ano ang inyo nga field, you propose make a research out of the problems nga na-encounter ninyo sa inyong nga community kay gidya ang very impactful. Hindi mo pag-ipilit ang imong research nga hindi man nila kinahanglan. So dapat Sa aton nga mga late tuners, kaupod nato ang Vice President for Research and Innovation sa Aklan State University, si Dr. Julian Salido, and siya man ang recipient sang Presidential Lingkod Bayan Awards sang 2023, and of course ang project leader sa sining nga ginaistoryahan naton nga project, ang Sea Waves nga proyekto, isa ka mobile application sang Aklan State University in partnership with the Philippine Coast Guard and the Department of Science and Technology. Western Visayas, So ang Project Sea Wave nga ini buot silingon sini sea condition emergency alert and warning apparatus for vessel safety. Ini ang nagsugod ang ideya nga ini or nag-spark ang ideya sang 2019 through Engineer Rowan Helonga, ang Regional Director sa Department of Science and Technology. And 2022 sang nagsugod man sa pagpatuman sang Project Sea Wave ang Aklan State University through Dr. Julian Salido. Nagabalik sa aton nga piyak nga linya si Dr. Julian Salido, Doc, ang you were saying kaina na para sa aton nga mga budding nga mga researchers, innovators and scientists diri sa Western Visayas most especially.
don't be afraid nga create sang mistake kasi syempre nang hindi man tanan tanga ginaobra tama lalo sa research. Okay? So ang manami lang gid is mangita kita sa kung anong mabulig naton sa aton nga community anay. Kasi ina ang maka-create sang very big impact sa aton nga na hindi lang sa aton sarili but sa community ta. Kasi syempre nang kung isipon ta lang ang aton sarili, sometimes you lose, parang na-out of track ka rin. So, pero kung may upod ka, kasi damo kami sa team, tako lang akong pasalamat ya kay manami ang team members ko ano gid kami Ga-cooperate. ga-cooperate kami, ga-collaborate kami, kami sometimes nape-pressure din sila siguro sometimes sa akon, pero gaway ko lang ginaisip kaya bako kung isipon ko na pero I know ara man ang ila heart nga kami kasi isa man ang amon plano. Doc, So na, team kami. Doc, no, na-notice ko lang sa ASU or the Aklan State University, I remember before, no, may araman kamo sang amphibian, which is ang sea vessel, no, nga gin-develop. I wonder kung ang inyo ba expertise dira sa Aklan State University naka-sentro or naka-focus, no, sa maritime safety? Ang sa ako abi nga specialization is on ICT. So syempre doon ako nag-concentrate din. But they have also implemented that one, and I think successful naman in a sense that they were able to build the project, and they filed a patent also on that one, and successfully they have registered it. So in our case kasi is kung ano ang amon nga field of specialization muna amon nga kasi mabudlay mag-oo or magkuan sang project nga hindi imo specialization. Let's say kung kaan ako sang pangluto-luto to hindi ko kabalo magluto, di ba? So kumbaga kung ano man ang akon nga specialization muna man akon nga muna akon ginaturo sa akon estudyante. At least I walk the talk. Diba? Kumbaga, I'm also teaching my students sa mga capstone project. So ginahambal ko man na sa ila nga wa ay man taas akon nga expectation, but ang gusto ko lang sa ila ang first choice anay nila kung pwede lang kung ano ang problem sa ila community mo nang i-address nila. Tapos kung hindi man kaya, pwede man ka makasuggest kami as an advisor kasi we see to it that our student is doing the right thing at the right direction, at the right time also. Kasi alangan naman na it will take years sa ila project, months lang naman ang mga capstone project nila or thesis, gano'n. So, yun. So, kami ang ma-teach ko anong kinaubra namon sa amon mga projects, kina-incorporate man namon sa amon teaching, tapos kina-incorporate man namon sa amon nga mga next nga sa mga future plans sa university. Dok, kabay paano nga mapulutan ini sang inspirasyon sa aton nga mga girls and boys, no, sa STEM or science, technology, engineering and mathematics, no. But before we go, Doc, curious lang ako, kamusta yung acceptance sa aton nga mga local government units, especially those nga ara sa mga coastal communities naton sa Project Sea Wave nga ini? I think gustong-gusto gidya nila ang kwan gidya ara abi sa ila ara gidya sa ila ang kita ko man nakaistorya ko man sila. Desire. And so nakikita nila abi nga it could work. So hindi na nila pagulaton nga may madula na naman sila nga fisher folks o may madula na naman or may maglubog na naman nga barko, tapos magkupag na naman kita kung paano naton sila malocate. So why not nga ari na gali pwede na, 'di ba? 'Yun isa sa mga dapat lang abi ipakita lang sa ila na it is working. Yes. Tapos paano makabulig sa ila. Sila lang siguro gani matak-ani kay naka electronic broadcast system ang SMS niya. So kung si Mayor nandun yung number niya doon sa sa system. So automatic maka-receive siya sa alert nga
ay may barko ko to nga may isa nga registered boat sa akong municipality nga experiencing yellow alert, mga ganun. So pwede. So, pero syempre mas ko ako sila suggest mas separate sila nga number for receiving, di ba? Doc, no, curious lang, sa deployment naton, for the meantime, passenger vessels anay, or pwede na makagamit sang application ng aton nga mga fisher folk, mga gagmay naton nga mga fisher folk diri sa Western Visayas, especially ginapalibutan kita sa mga baybayon. Oo. Pwede, gidi kaya ang first kani nga deployment namon sa Surigao is fisher wala folk. sila tuya passenger craft. Sambal ko sa Ilaya, may apprehension ako kasi we tested it in passenger craft tapos i-deploy namon sa fishing boats. Kami i-try lang ma'am, so we tested it. Do you know that I tested it when, di ba dapat ang municipal waters lang is from the shore, under the Philippine Coast Guard, isang from the shoreline, 3 kilometers from the shoreline. After that, to 15 kilometers is yun yung municipal waters. Pero we were able to go outside until 20 kilometers from the shoreline. And it's still working. It's still working. And so yun yung mga kaya. How much ato nga facing Pacific Ocean, wala mga isla doon eh. Tapos dito sa atin na we are in a 5G network, halos ang ganda na ng mga signal natin sa kahit saan, biskan din kita magkanto ka namin na sang signal. So we really tested it. So we in Guimaras, Iloilo, we even tested it in Bacolod. Twice we did that. We tested in Boracay. Hindi lang namin na-test is ang sa Antique. But Antique is also parang vying for a slot this year. Wow. Para papuntang Malalison. Kaya, kaya I don't know kung kayang Kaluya. And ang gusto nga ni Coast Guard is kung pwede daw i-test namin sa Palawan. From Region 6, yes, from Iloilo to Palawan. Ito parang by boat. Sabi ko, sir, hindi niya na-mention yung Palawan. Sabi ko, sir, pag outside Region 6 siguro, sir, pwedeng ka muna tamon ka mo mag-deploy. Pag hambalya nga sa Palawan, sige sir, pwede man kami. With this, Doc, no, thank you so much, no. Ako personally, kung pwede ko lang i-extend ang programa because very interesting yung topic, no, about the sea waves, no, for our maritime safety, especially no Western Visayas. Again, no, ginapalibutan gid kita ya sang katubigan. So dako gid yang nga bagay if we will adopt, no, sa sini nga classes sang application. Doc, thank you so much. Very masako gid ikaw as VP, no, sa Aklan State University. And gintagaan mo gid kami diri at Tiyempo bisan gabi na nag-reply ka pa sa akon. So thank you so much, Doc. May ginaubra ako. Thank you so much, Doc, no. Mabuhay ka mo dira sa Aklan State University. Yes, thank you man. Thank you. Nabatian mga kabyanan si Dr. Julie Ann Salido, ang project leader sang Sea Waves, no, isa ka Presidential Lingkod Bayan awardee kag ang VP for Research sa Aklan State University. Thank you so much mga kabyanan sa inyong atsyempo. Thank you kay Doc Julie Ann. Thank you man sa aton mga katuwang technical diri sa studio, Sir Alan Defante kag sa transmitter. Sir John Magallanes. Thank you mga kabyanan. Nanging kaupod ninyo, Hope Torrichante, kag iniang Tukib. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas.